Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2161. Natigilan ang lahat sa teknik ni Jack sa martial arts. Kahit paano nila gamitin ang kanilang banal na pandama para magsaliksik, hindi nila maramdaman ang anumang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa teknik ng martial arts na nilikha ni Jack. Tutal, habang mas malakas ang teknik ng martial arts, mas malaki ang pagbabago-bago ng enerhiya, ngunit ang kulay abong itim na punyal sa kamay ni Jack ay parang mga black hole na walang pagbabago-bago ng enerhiya. Sa oras na ito, ang 10 light blades ay nasa loob na ng 10 yarda mula kay Jack. Walang emosyong itinulak niya ang kanyang mga kamay, at ang 10 soul swords ay agad na bumangga sa 10 light blades. Isang pagsabog ng putok, putok lang ang narinig ng lahat, parang mga bola ng canyon na nagbabanggaan. Isang nakakasilaw na liwanag ang sandaling bumalot sa kanilang dalawa, at sa sumunod na segundo ay nakadikit na ang mga palad ni Jack. Matapos hamupa ang liwanag, isang 3 talampakang higanting soul sword ang bumaril sa ere patungo kay Oliver. Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit alam niya na ang kanyang 10 light blades ay agad na sumabog at naging isang light ball, at namatay matapos madikit sa kulay abong itim na enerhiya. Ang mas ikinagulat niya ay ang 10 soul swords na nanatiling walang sugat. Ang 10 soul swords ay nagtagpo at naging isang higanting soul sword matapos pagdikitin ni Jack ang kanyang mga palad, at sa isang kisap mata, ay lumitaw sa harap ni Oliver. Shit! Naisip ni Oliver. Katapusan na niya kung matatamaan siya ng higanting soul sword. Desperado siyang umatras, mabuti na lang at hindi lang dahil sa kanyang light blade lore, napalakas din niya ang kanyang attack speed pati na rin ang sarili niyang bilis. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Jack, na walang balak na hayaan siyang makatakas ng ganoon kadali. Sumanghal si Jack, naniningkit ang mga mata, at muling ginamit ang mga batas ng kalawakan. Ang higanting soul sword, na orihinal na 5 yarda ang layo kay Oliver, ay nakalusot sa mga kadena ng kalawakan at agad na lumitaw sa harap niya matapos gamitin ni Jack ang batas ng kalawakan. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng manunood, at nalaglag ang panga nang makita nila iyon. Nagngingit-ngit si Jack, alam niyang hindi maganda ang kahihinatnan ng mga bagay para sa kanya kung papatayin niya si Oliver. Sa simula, ang higanting soul sword ay nakatutok sa lalamunan ni Oliver, ngunit sa isang pitik ng kanyang pulso, napalitan nito ang target nito sa kanang balikat ni Oliver. Agad na narinig ang tunog ng pagkayod ng metal sa mga buto. Sigaw ni Oliver na pumutok sa mga ulap, dahilan para mapasinghap ang lahat. Mabilis siyang napaatras, ngunit nawala ng balanse sa kalagitnaan, at bumagsak mula sa ere patungo sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa gilid ng mga mata ni Oliver. Noon pa man ay ipinagmamalaki na niya ang hindi pa niya pag-iyak dahil sa sakit, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng paraan para pigilan ang kanyang mga luha. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong sakit, parang napunit ang kanyang kaluluwa. Nangangatog ang kanyang buong katawan. Hindi man lang siya makahinga ng maayos, lalo na ang makatayo. Natigilan ang lahat nang makita ito at tumahimik, at sa mahabang panahon, ang tanging maririnig na tunog ay ang sigaw ni Oliver. Nangyayari ba talaga ito? Nilinlang ba ako ng mga mata ko? Na-neutralize ba ni Jack ang pinakamalakas na atake ni Oliver sa isang galaw lang? Ano ba yung mga espadang kulay abo at itim na yan? Paano ito naging ganito kalakas? Talo talaga si Brother Oliver. At sa isang bagong recruit na informal na disipulo pa. Ang batang ito, hindi na nakapagpagpatuloy ang lalaki. Kabanata 2162. Halata ang mananalo sa labanan, ngunit hindi katanggap-tanggap sa lahat ng naroroon ang resultang ito. Walang nag-akala na matatalo si Oliver ni Jack. Mula pa sa simula, inakala ng lahat na kaya ni Oliver na talunin si Jack sa isang galaw o 3 lang. Gayunpaman, ito ay naging isang mahaba at matagal na labanan. Hindi pa rin kayang talunin ni Oliver si Jack kahit na matapos niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake. Natalo na siya ng tuluyan at malubhang nasugatan. Sumisigaw at umiiyak pa rin siya sa lupa. Hindi niya maisip kung gaano kasakit ang dinanas niya, sino bang martial artist ang handang lumuha sa harap ng iba. Hindi kailanman papayag ang kayabangan ng isang tao na gawin ang ganoong bagay. Napakalakas talaga ni Jack. Maaari bang may makapagpaliwanag sa akin kung paano siya naging ganito kalakas? Gulat na sabi ng isang tao. Gusto ko ring malaman. Hindi siya mahihirapang mapabilang sa top 5 sa mga formal na disipulo. Hindi nakakapagtaka na ang yabang niya noon. Hindi naman talaga nagkaroon ng pagkakataon si Brother Oliver.
Tuluyang nagbago ang pagtingin ng lahat kay Jack. Ngayon, tila sila ang mga payaso, hindi siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila pinapansin ni Jack. Pakiramdam ni Wesley ay parang naging halaya ang kanyang mga binti at bumagsak sa lupa. Walang magawa niyang tinitigan ang kanyang kuya na patuloy pa ring gumugulong-gulong sa sakit sa plataporma ng labanan. Sa lahat ng naroon, si Wesley ang pinaka-naiinis. Paano siya mananatiling kalmado kung ang sarili niyang kuya ay natalo ni Jack na may sama ng loob niya simula pa noong araw na magkakilala sila. Tuwid ang kanyang likod, ngunit nawala ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang umiling ng malakas, na parang gustong magising mula sa bangungot na ito. Hindi, imposible ito. Talagang imposible. Paano matatalo si Oliver kay Jack? Sigurado akong nag-hallucinate lang ako. Oo, siguradong halusinasyon ito. Nakakatakot tingnan ang ekspresyon ng mukha niya. Mapatla at mapatla ang mukha niya na para bang kagagaling lang niya sa isang malubhang sakit. Natigilan ang lalaking may tatsulok na mga mata na nakatayo sa tabi niya at hindi makapagsalita. Nagkimkim din siya ng sama ng loob kay Jack. Naisip niya na sa pakikipag-alyansa kay Wesley, balang araw ay tiyak na makikita niya si Jack sa isang malagim na wakas, ngunit paulit-ulit, ang kalaban ni Jack ang may malagim na wakas. Huminga ng malalim ang lalaking may tatsulok na mga mata. Sa pagkakataong ito, wala siya sa mood na aliwin si Wesley. Kumunat ang kanyang noo at sinabing, paano siya naging ganito kalakas? Hindi siya ganito kalakas dati. Ang iba pang mga informal na disipulo ay nagulat at hindi rin alam ang sasabihin. Gayunpaman, hindi sila kasing gulat ng mga formal na disipulo dahil alam na nila ang talento ni Jack. Gayunpaman, matagal pa bago sila nakapagpakalma. Imposibleng maging mas malakas si Jack kaysa dati. Maaari kayang matagal na niyang itinatago ang kanyang kapangyarihan. Kabanata 2163. Isang buwan na ang nakalipas, kinailangan ni Jack ang lahat ng kanyang kakayahan para talunin si Wesley, ngunit ngayon, walang kahirap-hirap niyang natalo si Oliver. Bagamat magkapatid sina Wesley at Oliver, mayroong malaking pagkakaiba sa kanilang mga kapangyarihan. Kung tutusin, si Oliver ay sumali sa Dual Sovereign Pavilion ilang taon na mas maaga kaysa kay Wesley. At nariyan din ang katotohanan na si Oliver ay nasa ika-8 pwesto sa mga formal na disipulo habang si Wesley ay wala pa nga sa nangungunang 50 informal na disipulo. Aabutin ng maraming taon bago maabutin ni Wesley. Hanggang sa kanyang kuya. Kaya naman nakakagulat na nagawa ni Jack na tulayin ang malaking agwat ng kapangyarihan sa loob lamang ng isang buwan. Talagang itinago ni Jack ang tunay niyang kapangyarihan sa atin. Imposibleng umabot siya ng ganito kataas sa loob ng isang buwan. Matatag na sabi ng isang informal na disipulo. Talaga nga, tutal, napakalaki talaga ng agwat sa kapangyarihan ni na Oliver at Wesley. Parang pagkukumpara ng mansanas at dalandan. Isang buwan pa lang ang nakalipas ng halos hindi natalo ni Jack si Wesley, tapos ngayon, natalo na niya si Oliver nang hindi man lang pinagpawisan. Hindi ito magagawa sa loob ng isang buwan. Sabi ng katabi niya, sa anumang kaso, masyadong malakas si Jack. Sa sobrang lakas niya ay hindi ko man lang manggahas na maabutin siya. At nasa intermediate stage pa lang siya ng innate level samantalang si Oliver ay nasa final stage na ng innate level. Ipinaalala sa kanila ng pangungusap na ito na natalo talaga ni Jack ang isang taong mas mataas sa kanya ng isang antas. Unti-unti, napagtanto nila na mayroong talagang kakaibang nangyayari. Hindi lamang lahat ng mga disipulo ang nagulat, kundi pati na rin ang mga matatanda sa bilog na plataporma ay hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nanginginig ang mga labi ng unang elder, at sumulyap siya sa pangalawang elder. Agad siyang nakaramdam ng kaunting ginhawa nang makita niyang ang karaniwang walang emosyong pangalawang elder ay nanginginig din sa gulat. Huminga ng malalim ang pangalawang elder, humarap kay Elder Godfrey, at ngumiti. Alam ko na ngayon kung bakit mo ipinipilit na si Jack ang maging huling disipulo mo. Ang talento at lakas niya ang siyang dahilan kung bakit siya ang huling disipulo mo. Gayunpaman, nagtataka ako kung bakit hindi mo man lang sinabi sa amin ang lahat. Sa unang tingin, parang papuri ang mga sinabi ng pangalawang elder, ngunit ang totoo ay sinisisi niya si Elder Godfrey sa paggawa ng mga ito ng biro. Kumunat ang noo ni Elder Godfrey, ang tanging pagbabago sa kanyang mukha. Medyo nainis siya sa sinabi ng pangalawang elder at gusto sanang magyabang ng kaunti para mailabas ang sama ng loob, ngunit ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya si Jack sa labanan. Hindi siya gaanong naiiba sa iba, nawalan siya ng malay nang makita niyang na-neutralize ni Jack ang light blade lore ni Oliver, at tinamaan ito sa isang galaw lang. Kahit alam niyang pambihira si Jack, hindi niya inaasahan na magiging ganito ito kapambihira. Bumantong hininga si Elder Godfrey. Alam niyang hindi niya maaaring ipaalam sa iba kung gaano siya nagulat.
Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na ang huling disipulo ko ay kailangang maging mahusay sa lahat ng aspeto? Bakit ko pipiliin si Jack kung hindi niya natutugunan ang mga pamantayan? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2164. Nagdilim ang mga mukha ng una at pangalawang elder matapos nilang marinig ito. Galit na galit ang pangalawang elder kaya't patuloy na kumikibot ang mga sulok ng kanyang bibig habang pinipikit niya ang kanyang mga mata. Hindi itinago ng unang elder ang kanyang galit at tinitigan ng masama si Elder Godfrey. Mukhang susugod na siya at pag-alitan si Elder Godfrey. Si Elder Sayer, na nakaupo sa likuran sa buong oras, ay mukhang kakilakilabot din. Mayroon siyang baluktot na ekspresyon sa kanyang mukha habang hinihigpitan niya ang kanyang mga kamao. Si Jack ang kaaway ng pamilya Sayer. Habang mas malakas si Jack, mas lalong hindi kanais-nais ang sitwasyon para sa kanya. Sa sandaling ito, muling sumigaw si Oliver sa sakit. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang pag-iyak dahil tila sinaksak na nito ang kanyang gulugod. Ah, masakit. Tulungan mo ako. Nagising si Elder Sayer sa kanyang pagkatulala nang marinig niya ang mga sigaw. Agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan at tumakbo patungo sa plataporma ng labanan. Gumawa siya ng sunod-sunod na mga selyo gamit ang kanyang mga kamay at ang mga selyo ay sumugod sa hanay ng mga tagapagbantay na parang isang meteor shower bago sumama sa hanay ng mga tagapagbantay. Narinig lamang ng lahat ang tunog ng pag-click ng mekanismo na pinapagana at agad na natanggal ang hanay ng mga tagapagbantay. Lumapag na ang mga paa ni Elder Sayer sa plataporma ng labanan at nagmadali siyang lumapit kay Oliver. Iniunat niya ang kanyang kamay upang tulungan si Oliver na makatayo bago kumuha ng ilang tableta mula sa kanyang imbakan at kumain. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pulso ni Oliver at agad na dumilim ang kanyang mukha matapos niyang suriin ang mga sugat ni Oliver. Agad siyang tumangala at tinitigan si Jack ng may puot. Ikaw na tanga, paano mo nagawa ang ganito kalaking bagay? Paano mo nagawa ang ganito kahirap sa pamamagitan ng pagpunit sa kaluluwa niya? Galit na galit si Elder Sayer. Maayos naman ang mga sugat sa katawan niya pero mas mahirap gumaling ang sugat na dinanas ng kaluluwa niya kumpara sa mga sugat sa katawan niya. Bukod doon, ang mga sugat na iyon ay nangangailangan ng tulong ng napakamahal na mga gamot. Sa hitsura ng mga bagay-bagay, ang sugat ni Oliver ay aabutin ng hindi bababa sa 6 na buwan bago gumaling. Maaaring baliwala lang ang 6 na buwan para sa mga elder, ngunit napakahalaga nito para sa mga disipulo na nasa kanilang panahon ng paglaki. Paano hindi magagalit si Elder Sayer kung maaari nitong maapektuhan ang kinabukasan ni Oliver? Walang pagbabago sa mukha ni Jack nang marinig niya ito. Wala itong pakialam kay Jack kahit mamatay agad si Elder Sayer dahil sa galit. Bahagya siyang natawa at mahinahong sinabi, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Elder Sayer dito. Sa isang labanan sa pagitan ng dalawang tao, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya maliban kung talagang naiintindihan ko ang tunay na lakas ni Senior Brother Oliver. Palaging may posibilidad na masugitan sa isang labanan at mas mahirap kontrolin ang lakas ng isang tao kapag sinusubukan ng isang tao ang kanilang makakaya. Nakita ng lahat na kung hindi ako nagpigil noong ginagawa naming dalawa ang aming huling pag-atake, hindi makakaiyak sa sakit si Senior Brother Oliver ngayon. Galit na galit si Elder Sayer kaya namula ang mukha niya ng matingkad na pula. Iniunat niya ang kamay at itinuro si Jack habang nagsasalita, napakabait naman ng binata na ito. Dahil kaya mong kontrolin ang huling atake mo, hindi ba pwedeng diretso mo na lang iwaksi ang atake? Sa ganoong paraan, hindi masasaktan si Oliver. Tumawa ng malakas si Jack nang marinig ang sinabi ni Elder Sayer. Gayunpaman, malamig ang dating ng kanyang tawa habang malamig niyang tinitigan si Elder Sayer na nakatayo sa harap niya. Paano niya nagagawang sabihin ang ganoong bagay? Hinihiling ba niya kay Jack na pawiin ang kanyang pag-atake upang makabawi si Oliver at mapunta sila sa isa na namang labanan ng buhay o kamatayan? Malamig na tinitigan ni Jack si Elder Sayer. Hindi mo ba nakita kung paano ako inatake ni Oliver? Sinusubukan niya akong patayin. Bakit hindi ko siya magawang atakihin kung pinapayagan siyang gawin iyon sa akin? Alam kong miyembro si Oliver ng pamilya Sayer mo at tiyak nakakampi mo siya. Gayunpaman, hindi mo siya maaaring suportahan ng bulag at pagbawalan na atakihin ako habang pinapayagan mo siyang patayin ako. Kabanata 2165. Agad na tumahimik ang paligid dahil sa sinabi ni Jack. Matalas at mapaminsala ang mga salita ni Jack. Gayunpaman, iyon mismo ang ibig sabihin ni Elder Sayer. Hinayaan lang niya si Oliver na atakihin si Jack ngunit pinagbawalan niya si Jack na gawin din iyon. Galit na tumingin kay Elder Sayer ang lahat ng mga disipulong nakatayo roon.
Mahina at yumuyuko si Elder Sayer at naunawaan na siya ay nahuli sa bitag ni Jack. Kung itutuloy niya ang pag-uusap, masisira ang kanyang prestihiyo. Maaari pang mawala ang kanyang posisyon bilang isang elder dahil dito. Malamig siyang yumuyuko at sinabing, "Tanga, huwag mong banggitin ang sinabi ko nang wala sa konteksto. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo ako kinu-question ng ganito kagalit sa ginawa ko? Wala akong nilabag na. Ano mang patakaran at hindi ko pinatay si Oliver. Hindi ko rin siya naging sanhi ng panghabang buhay na kapansanan. Dahil wala naman akong nilabag na anumang patakaran, bakit mo ako kinu-question?" Matagumpay na nasamid si Elder Sayer sa sinabi ni Jack at pakiramdam niya ay nakalunok siya ng isang malaking piraso ng bato. Ang bato ay nakabara sa kanyang lalamunan at hindi niya ito magawang lunukan o iluwa. Bilang isang elder ng sekta, napilitan siyang ilabas ni Jack sa puntong hindi siya makapagsalita. Malamig na ngumiti si Jack at malakas na sinabi, "Alam ko ang ibig sabihin ni Elder Sayer. Kung ako ang malubhang nasugatan at nakahandusay sa lupa, ikaw ang uupo sa bilog na plataporma, masayang nakatingin kay Oliver. Gayunpaman, sumugod ka para tanungin ako dahil si Oliver ang nasa lupa ngayon. Naiintindihan ko na pinoprotektahan mo lang ang iyong pamilya. Gayunpaman, dapat mong pretuhin ang bawat disipulo na parang isa kang elder. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka may kinikilingan. Ikaw." Galit na galit si Elder Sayer na halos lumuwa na ang mga mata niya sa kanyang sesekreto. "Tumahimik kayong lahat. Elder Sayer, bakit ninyo sinasayang ang oras ninyo sa pakikipag-usap sa kanya sa plataporma ng labanan imbes na tulungan si Oliver na magamot?" Ang boses ng unang elder ay umabot sa malayo at malakas na umalingaw sa pandinig ng lahat. Sa sandaling ito, labis na nagalit ang unang elder kaya't sumakit ang buong katawan niya. Maituturing na isang disipulo si Oliver na pumapanig sa kanya at si Elder Sayer ay isang matibay na taga-suporta niya. Isa sa kanila ay natalo ni Jack habang ang isa naman ay hindi pinansin ang kanyang posisyon at nagsimula ng away kay Jack. Ang pinaka nakakahiya ay kung paano napigilan ni Jack si Elder Sayer at hindi nagawang manalo sa argumento. Ang unang elder ay nasa isang lubhang nakakahiyang sitwasyon. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Elder Sayer at alam niyang hindi magiging maganda ang kahihinatnan niya at maaaring maturuan siya ng unang elder ng leksyon kung ipipilit niyang makipaglaban kay Jack. Huminga siya ng malalim at pilit na pinigilan ang kanyang galit. Hiniling niya sa iba na tulungan si Oliver na bumaba sa plataporma ng labanan at pinaponte siya palayo para sa paggamot. Dahan-dahan ding naglakad pababa si Jack mula sa plataporma ng labanan. Nakatingin ang lahat kay Jack. Naaalala pa rin nila ang kanilang naramdaman noong una nilang nakita si Jack na naglalakad paakyat sa plataporma ng labanan. Ngayon, nagbago na ang lahat at ang lakas na ipinakita ni Jack ay talagang nakakagulat. Pagkababa pa lang ni Jack sa plataporma ng labanan, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa unang elder na nasa bilog na plataporma. Walang ideya ang unang elder kung bakit ngunit nakaramdam siya ng pagkailang nang makita niyang nakatingin sa kanya si Jack. Nakita niyang umangat ang sulok ng labi ni Jack at isang karaniwang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jack. "Unang elder, huwag mong kalimutan ang postahan natin. Maaari kang direktang humingi ng tulong sa isang tao para ipadala ang mga contribution points ng sekto, ako mismo ang kukuha nito." Muling nagkagulo ang lahat ng manunood nang marinig nila ang sinabi ni Jack. Nagkulay mapula na ang mukha ng unang elder at naalala niya sa sandaling iyon ang personal niyang pangako kay Jack na magdaragdag siya ng 300 contribution points bukod pa sa 700 contribution points na taya ni Oliver kung mananalo si Jack. Kabanata 2166. Galit na napangisi ang unang elder at nagsalita, halatang natatarantang sinabi, "Huwag kang mag-alala. Bilang unang elder, tutuparin ko ang aking pangako at ipapadala ko sa iyo ang mga contribution points ng sect mamaya." Pagkatapos ay ikinawit niya ang kanyang manggas at tumalikod para umalis. Maaaring maramdaman niya na ang kanyang presensya ay walang ibang kahulugan maliban sa pagpapahiya sa kanyang sarili. Dahil umalis na ang unang elder, hindi na kailangang manatili pa ang iba pang mga elder. Ganun pa rin ang itsura ng kwarto ni Jack. Isa itong karaniwang kwarto na may iisang kwarto na may aparador, mesa, upuan, at stand. Pagkabalik niya mula sa maingay na lugar ng pagtitipon, inaayos na ni Jack ang kanyang mga gamit. Sa katunayan, wala siyang gaanong iniwang gamit sa bahay na ito. Bukod sa kanyang higaan, ilan lamang sa mga sinaunang libro ang kanyang hiniram. Sinundan din ni Brooke at Noel si Jack papunta sa kwarto nito, nag-uusap sila sa buong biyahe. Hindi natigil ang kanilang pag-uusap pagpasok nila sa bahay at pag-upo sa tabi ng mesa. Umaapaw ang pananabik sa mukha ni Noel. "Wala kang ideya kung ano ang iniisip ng mga taong iyon tungkol sa iyo noong lumabas ka sa karamihan.
Ang ilan ay naiinggit, ang ilan ay napupuot sa iyo, at ang ilan ay humanga sa iyo, tiyak. Gayunpaman, mayroon kang respeto mula sa kanilang lahat. Natalo mo ang isa sa nangungunang 10 formal na disipulo bilang isang bagong recruit na informal na disipulo. Sa palagay ko ay hindi maraming tao sa sekta ang may ganitong record. Tumango si Brooke ng mariin, at mas nasasabik siya kaysa kay Noel. Tutal, isa lamang siyang runner-disciple, at isang malaking karangalan para sa kanya na makilala si Jack, na tiyak na magiging isang napiling disciple sa hinaharap. Tiningnan ka ni Elder Sayer na parang kakainin ka niya. Nang hiningi mo sa unang Elder na alalahanin ang 300 SEC contribution points na ipinangako niya, napatingin ng masama si Elder Sayer. Hindi mo lang natalo si Oliver, kailangan ka pa niyang bigyan ng 700 contribution points ng masunurin. Sa pagkakataong ito, nakaranas siya ng matinding pagkatalo. Hindi mapigilan ni Brooke ang mapangiti nang maisip niya ito. Nang banggitin ni Jack na makikipag-away siya kay Oliver, walang sino man sa paligid ang may mataas na pagtingin sa kanya. Minaliit ng lahat si Jack, gustong-gusto siyang tapakan. Gayunpaman, ang kanilang pananaw sa kanya ay mabilis na nagbago, mas mabilis pa sa isang mabilis na pag-ikot sa pamamagitan ng mga libro, di nagtagal ay nagbago ang direksyon ng kanilang pag-uusap. Sinimulan nilang kutsain si Oliver at sinabing siya ay malakas sa panlabas ngunit mahina sa panloob. Nagtimpla si Noel ng tsaa para sa sarili niya. Sa pagkakataong ito, walang sino man sa sekta ang maglalakas loob na magtanong sa iyo. Ang mga tumingin sa iyo ng mababa ay hindi nangangahas na magsalita ngayon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas ka na kahit si Oliver ay hindi kayang kalabanan ka. Hindi nakakapagtaka na makakaligtas ka sa mapanganib na mga bundok na hayop. Hindi mapigilan ni Brooke ang pag-aalburuto ng kanyang bibig pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa lakas ni Jack. Huminga siya ng malalim at sinabing, paano ka naging ganito kalakas? Anong martial skill ang pinapractice mo? Paano mo pa rin nagawang talunin si Oliver gayong hinahamon mo siya mula sa mas mababang antas? Ang tanong kung anong martial skill ang sinasanay mo ay nasa isip ng lahat ngayon. May mga taong naghihinalo pa nga na nagpa-practice ka ng earth level martial skill. Nagbago ang ekspresyon ni Brooke at Noel nang marinig nila ang mga salitang earth level martial skill. Sa sobrang tuwa nilang dalawa ay nakalimutan na nila ang pinakamahalagang punto. Gayunpaman, malinaw na walang plano si Jack na sabihin ito sa kanila. Tumawa lang siya at inimpake ang lahat. Itinuro niya ang labas ng pinto. Nagpadala si Elder Godfrey ng isang tao para ipaalam sa akin na diretso akong pupunta sa Mysterious Green Hall pagkatapos kong iimpake ang mga gamit ko. Sa Dul Sovereign Pavilion, bawat formal na Elder ay may sariling personal na bulwagan, at ang bulwagan na pag-aari ni Elder Godfrey ay kilala bilang Mahiwagang Green Hall. Sina Noel at Brooke ay hindi manhid, at tumigil sila sa pagtatanong nang mapansin nilang ayaw nang ipagpatuloy ni Jack ang usapan. Nabanggit ni Brooke na gusto niyang ipadala si Jack sa Mahiwagang Green Hall, at pumayag naman si Jack. Umalis silang tatlo sa kani-kanilang bahay at naglakad patungo sa Mahiwagang Green Hall. Ang Mahiwagang Green Hall ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Dul Sovereign Pavilion kung saan walang nang-ahas na pumunta ang mga disipulo maliban sa mga nakatatandang disipulo. Si Jack ay naging huling disipulo na ni Elder Godfrey at natural na isa sa mga nakatatandang disipulo. Kaya naman, ang kanyang tirahan ay nabago mula sa liblib na silid patungo sa Mahiwagang Green Hall. Hindi pa napupuntahan ni Noel at Brooke ang tinutuluyan ng mga formal na Elder. Gusto nilang dalawa na samahan si Jack doon dahil umaasa silang makakarating sa tuktok. Ang mga informal na disipulo ay nanatili sa kanlurang bahagi ng buong sekta, at kinailangan nilang maglakad patawid sa buong sekta para makarating sa Mahiwagang Green Hall. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2167. Nag-uusap sila habang naglalakad, at nakakasalubong ang maraming iba pang mga disipulo habang naglalakad. Ang labanan sa lugar ng pagtitipon ay nagpakilala kay Jack, at maraming tao ang tumingin sa kanya sa ibang pananaw mula noon. Karamihan sa kanila ay tumingin sa kanya ng may paghanga, ngunit ang ilan ay labis na naiinggit kay Jack. Sa kabila nito, nanatiling kalmado at kalmado ang ekspresyon ni Jack, anuman ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanya. Habang papalapit sila sa silangang bahagi, mas kaunti ang mga disipulong nakasalubong nila. Tutal, ang mga taong aktibo sa silangang bahagi ay karamihan sa mga miyembro ng pamamahala na may matataas na posisyon, o kahit mga nakatatandang disipulo. Hindi alam ni Jack at ng iba pa ang kanilang daan dahil ito ang kanilang unang pagkakataon dito. Nahirapan silang hanapin ang daan papunta rito at kinailangan nilang humingi ng direksyon mula sa ilang mga disipulo. Isang liko lang ang tanging daan patungo sa Mahiwagang Green Hall.
Medyo tumahimik sila habang papalapit dahil tahimik na tahimik ang paligid. Bukod sa tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno ng kawayan, ang tanging naririnig ay ang kanilang mga boses. Sa sandaling ito, biglang kumunat ang noo ni Noel habang hininaan ang kanyang boses at sinabing, "Sino yung lalaking yon sa unahan? Bakit niya tayo tinitingnan ng ganyan?" Sinundan ni Jack ang boses niya at tumingin sa paligid. May isang lalaking nakatayo sa likod ng isang kumpol ng kawayan, at tila sinasadya niya iyon para hindi nila siya makita ng malinaw. Gayunpaman, kitang-kita nilang tatlo ang puot sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Jack dahil ito lang ang daan patungo sa mahiwagang green hall. Miyembro ba ito ng mahiwagang green hall? Nagpatuloy sa paglalakad si Jack kahit na puno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Mas lalo lamang natanong ni Jack ang tao habang papalapit sila. Maganda ang itsura ng taong ito, at nagulat si Jack nang makita niya na ang tao ay nakasuot ng mga damit na nagpapahiwatig na siya ay isang piling disipulo. Mayroong malinaw na pagkakahati sa pagitan ng mga disipulo ng sekta. Ang mga disipulo ay may iba't ibang damit ayon sa kanilang ranggo bilang mga informal na disipulo, matatandang disipulo, at piling mga disipulo. Ang taong ito ay may 3 begonya na natahi sa kanyang baywang, at malinaw na isa rin siyang piling disipulo. Nagtaas ng kanilang atensyon ang tatlo nang makita siya. Si Brooke ang may pinakamababang posisyon, kaya nagpasya siyang magtago sa likod ng dalawa pa. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakikitang nakadungaw sa likuran nila habang takot na nakatingin sa napiling disipulo. Malamig na tiningnan ni Griffin Olsen si Jack. "Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan, Kobe? Wala akong gagawin sa iyo ngayon." Sa sinabi niya ay parang gusto niyang maging panatag si Jack, ngunit isa itong ganap na pagpapakita ng kapangyarihan. Kumunat ang noo ni Jack, ang taong ito ay hindi dumating na may mabuting intensyon. Wala siyang ideya kung sino ang taong ito dahil kamakailan lamang siya sumali sa Dole Sovereign Pavilion. Hindi rin niya maaaring masaktan ang isang napiling disipulo. Magalang na senyales lang ni Jack gamit ang kanyang mga kamay bilang pagpapakita ng kanyang paggalang. "Maaari ko bang malaman kung sino ka?" Tinaas ni Griffin ang kanyang mga kilay. "Isa akong hinirang na disipulo, Griffin Olsen. Tandaan mo ang pangalang ito, madalas mo itong maririnig sa hinaharap." Kumunat ang noo ni Jack sa intonasyon ni Griffin. Mas lalo siyang nag-alala kung bakit sinasadyang harangan ni Griffin ang daan niya rito para salubungin siya. Malamig na tinitigan ni Griffin si Jack. Tila nabasa niya ang iniisip ni Jack nang ngumisi ito at sinabing, "Kailangan kitang makilala. Ang galing mo namang manalo ng pwesto habang natalo ang kapatid ko." Naguluhan si Jack nang marinig ito. Wala siyang ideya kung sino si Griffin, lalo na ang kanyang kapatid. Tungkol naman sa lugar na binanggit ni Griffin, maaari kayang ito ang lugar bilang huling disipulo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng loob ni Jack na ang ibig sabihin ni Griffin ay hindi ang lugar na nakuha kamakailan bilang huling disipulo. Kabanata 2168. Ang mga salita ni Griffin at ang paghihintay niya kay Jack sa lokasyong ito ay lubos na nakalitaw kay Jack. Bagamat si Griffin ay isang piling disipulo at bawat disipulo ay automatikong makakaramdam ng mababang uri sa kanila dahil sila ang pag-asa sa hinaharap ng buong sekta, ang mga piling disipulo ay hindi tinatrato ng ganoon pagdating kay Jack. Bago pa man maintindihan ni Jack ang kahulugan sa likod ng mga salita at tono ni Griffin, si Griffin ay arrogant na sa kanya. Si Jack, na hindi kayang tiisin ang ganoong pag-uugali at ayaw mag-atubili, ay marahang tumawa at sinabi sa medyo malamig na paraan, "Hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin, Senior Brother Griffin. Wala akong alam tungkol sa lugar na ito na sinasabi mo." Tinaas ni Griffin ang kanyang kilay, halatang hindi naniniwala sa sinabi ni Jack. Galit na tumawa si Griffin at tumingin kay Jack na parang pinili niya ang mahirap na paraan upang harapin ang mga bagay-bagay. "Sa tingin mo ba talaga ay wala akong gagawin sa iyo? Kahit na ikaw na ang huling disipulo ng ika-11 elder, isa ka lamang matandang disipulo, ngunit wala ka sa amin ng mga piling disipulo." Si Oliver Sayer ay talagang isang nangungunang disipulo sa mga formal na disipulo, ngunit sa palagay ko ay baguhan pa lamang siya. "Madali kong makakamit ang iyong nagawa. Huwag mong isipin na kaya mong magyabang sa harap ko dahil lamang sa mayroon kang ilang maliliit na tagumpay." Bahagyang dumilim ang ekspresyon ng mga mukha ni Noel at Brooke. Bagamat hindi sila ang tinutukoy ng mga tanong ni Griffin, hindi maikakailang malamig ang tingin niya sa mga mata nito kapag paminsan-minsan ay sumusulyap ito sa kanila. Aktibong umatras ang dalawa. Malamig na ngumiti si Jack at naguguluhan, "Hindi ko alam kung may problema ba sa mga mata mo o sa isip mo. Kailan ba ako naging mayabang at nagyabang sa harap mo? Ito ang unang beses na nakilala kita, at ngayon lang kita narinig tungkol sa akin." Para kay Jack, si Griffin ay isang nakakatawang karakter.
Namula ng bahagya ang mukha ni Griffin nang marinig niya ang sinabi ni Jack. Bilang isang piling disipulo, hindi niya inaasahan na sisigot si Jack ng ganito katalas. Simula nang maging isang piling disipulo siya, lahat ng regular na disipulo ay lubos na magalang kapag nakikipag-ugnayan sa kanya. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na umakto tulad ng ginawa ni Jack habang nang-ahas siyang kutsain ang katalinuhan ni Griffin. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Griffin habang nagsasalita, nakakamangha. Nabalitaan ko kung gaano ka kasutil, at ngayon naranasan ko na rin ito. Plano ko sanang patawarin ka kung matino ka. Pero, mukhang, tatapakan mo kaming mga piling disipulo kung hindi kita tuturuan ng leksyon. Pumikit si Jack, lubos na nalilito. Kinamumuhian niya ang mga taong, dahil nasa mas mataas na posisyon, ay nagsasalita sa kanya ng may ganitong uri ng pagtatanong. Palagi nila siyang tinatrato ng may ganitong pagmamataas, at naiinsulto sila kapag may sinabi siyang hindi nila nagustuhan. Dahil dito, kinukutya nila siya. Huminga ng malalim si Jack, ayaw niyang sayangin ang kahit isang segundo ng kanyang oras. Ano ba talaga ang kailangan mo? Tinaas ni Griffin ang kanyang kilay at humakbang pasulong. Unti-unting lumakas ang kanyang aura habang gusto niyang supilan si Jack gamit ang kanyang aura. Gayunpaman, hindi gawa sa papel si Jack. Bagamat tuluyan ng pinakawalan ni Griffin ang kanyang momentum, nanatili pa rin si Jack sa kanyang posisyon, walang ekspresyon ang ekspresyon na parang hindi siya natitinag kay Griffin. Sa tingin ko, mas makabubuti kung ititigil mo na ang mga walang kwentang bagay na yan. Sabihin mo na lang ang nasa isip mo, huwag kang magpaligoy-ligoy. Wala akong maintindihan sa sinabi mo kanina, malamig na sabi ni Jack. Kabanata 2169. Nang hina at dumilim ang ekspresyon ni Griffin, lubos na napahiya dahil hindi niya natalo si Jack. Gayunpaman, naramdaman niyang maaaring may mas malala pang sabihin si Jack kung mag-aaksaya siya ng oras dito. Alam niyang ito lang ang daan patungo sa mahiwagang Green Hall, at kung may mangyari man dito, tiyak na susuportahan ng mga miyembro ng mahiwagang Green Hall si Jack, habang maaaring nasa alanganin siya dahil dito. Pinigilan ni Griffin ang kanyang galit matapos pag-isipan ang sitwasyon. Hindi ako nandito ngayon para tanungin ka. Sa halip, umaasa ako na magiging matalino ka para isuko ang iyong lugar para bisitahin ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Nasa gitnang yugto ka pa lamang ng likas na antas, at mapapahamak ka kung bibisita ka sa lugar na iyon. Mas makabubuti kung mananatili ka sa sekta at mag-focus sa iyong pagsasanay. Maaari mong bisitahin ang mga lihim na lugar sa hinaharap kapag dumating ang isa pang pagkakataon. Bagamat maaaring mukhang pinapayuhan niya si Jack, hindi tanga si Jack at alam niyang hindi magiging ganoon kamaalalahanin si Griffin sa kanya. Lumabas na ang dahilan kung bakit siya hinanap ni Griffin ay dahil sa secret place for resources. Gayunpaman, hindi pa naririnig ni Jack ang tungkol sa kanyang pagkakakuha ng pwesto sa secret place for resources. Biglang sumagi sa isip niya ang figure ni Elder Godfrey nang maisip niya ito. Mukhang may kinalaman ang lugar na iyon kay Elder Godfrey. Maaaring pinagsikapan pa nga ni Elder Godfrey na makuha ang lugar na ito para sa kanya. Kung ganoon nga, tiyak na hindi niya maibibigay ang lugar kay Griffin. Napakabastos magsalita ng lalaking iyon at kinutya siya sa napakamahiwagang paraan. Higit pa riyan, gusto pa nga siyang supilan ni Griffin gamit ang momentum nito. Kung pararangalan niya ang isang taong iyon, talagang mahihiya siya sa sarili niya. Tumawa ng mahina si Jack. Hindi ko pa rin alam kung saan ito papasok sa secret place for resources, pero hindi mahalaga kung alam ko ito o hindi. Dahil mayroon akong lugar para dyan, hindi ko ito isusuko. Tama ka na nasa intermediate stage pa lang ako ng innate level, pero ang pagdadala ng mga hamon sa unahan ng level ko ay wala sa akin. Dumilim ang ekspresyon ni Griffin at muling tumingin kay Jack ng may galit, ngunit hindi pinansin ni Jack ang tingin sa kanya ni Griffin. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Jack habang sinusuri siya ni Griffin ng may matalim na tingin sa mga mata. Galit na ngumiti si Griffin at marahang ikinaway ang kanyang manggas. Talagang mayabang kang tao. Igi na lang nakita, at tahasan mo itong tinanggihan. Kung ganoon, ituturo kita sa hinaharap. Ikiniling ni Jack ang kanyang ulo sa isang gilid habang sumili ang isang sarkastikong ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba nakakatawa ang sarili mong mga salita? Anong ibig mong sabihin, nirerespeto mo ako? Ikaw ang nakaisip ng mga mayayabang na dahilan kung sa totoo lang ay pinipilit mo lang ako para sa mga maliliit na benepisyo. Bakit ako makikinig sa iyo? Kung gusto mo akong matukoy, huwag kang mag-atubiling gawin iyon. Tutal, ayos lang sa akin na idagdag ka sa listahan ng mga kaaway ko. Pagkatapos ay lumihis si Jack mula kay Griffin, na nakatayo sa harap niya, at naglakad patungo sa direksyon ng mahiwagang Green Hall. Hindi nang ahas na tumangala sina Noel at Brooke habang hinahabol si Jack.
patungo sa parehong direksyon. Namula si Griffin sa galit habang hinihigpitan ng mga kamao at tinitigan ng may puot ang figure ni Jack. Mukhang mapapawi lamang ang galit niya kung kaya niyang sunggaban at kagatin si Jack. Huminga siya ng malalim at bumulong habang nagngangalit ang mga ngipin. Napakayabang mo, binata. Huwag mong isipin na malaya kang gawin ang gusto mo dahil lang sa sinusuportahan ka ng ika-11 elder. Maghintay ka lang at tingnan mo. Pululuhurin kita at babawiin ko ang sinabi mo nang umiiyak, maaga man o huli. Dahil doon, agad na tumalikod si Griffin at naglakad sa kabilang direksyon kung saan patungo si Jack habang sina Noel at Brooke ay sumunod kay Jack. Kinailangan nilang maglakad ng malalaki para maabutin si Jack dahil mabilis itong naglalakad. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2170. Dahan-dahang lumingon si Noel upang maingat na tingnan si Griffin habang naglalakad papalapit, at nang makita niya si Griffin na lumiliko sa isang kanto at paalis ay saka lamang niya tinawag si Jack, hintayin mo ako. Tumigil sa paglalakad si Jack at lumingon kay Noel, na halatang namumutla at nanginginig ang mga daliri. Natawa si Jack at alam niyang ito ang unang pagkakataon na humarap si Noel sa mga piling disipulo. Normal lang sa kanya na matakot sa ilalim ng pamimilit ng aura ng isang piling disipulo. Huminga ng malalim si Noel. Talagang matapang ka, at talagang hinahangaan kita. Sa palagay ko ay hindi ako magiging ganoon katapang para harapin siya kung ako sa iyo. Tumango si Jack nang walang imak. Itinaas ni Brooke ang kanyang baba at buong kumpiyansang sinabi, iba si Senior Brother Jack sa iyo. Isa siyang disciple elder at sinusuportahan siya ng 11th elder. Ano ang mahalaga kung ang lalaking iyon ay isang piling disipulo? Bukod doon, malinaw na nagdudulot siya ng gulo. Kahit na wala tayong ideya kung saan papasok ang secret place for resources, tiyak na maganda ito dahil kahit si Griffin ay ipinaglalaban ito. Kung gayon, natural lamang na hindi natin basta-basta ito ibigay sa iba. Walang imak na sumulyap si Noel kay Brooke. Hindi mo na kailangang ipaalala pa sa amin ito. Alam kong iba na si Jack sa dati niyang pagkatao, pero ang mga piling disipulo ay mga piling disipulo pa rin. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay kung balak kanyang kulitin. Iniisip ko lang na dapat nating bawasan ang bilang ng mga kaaway natin sa hinaharap. Tumango si Jack dahil naiintindihan niya na maalalahanin sa kanya si Noel, ngunit hindi siya sumang-ayon sa sinabi ni Noel. Lumingon siya at tiningnan si Noel ng may seryosong ekspresyon sa mukha. Kumaway ang damit ni Jack habang umiihip ang simoy ng hangin sa kanyang damit. Gayunpaman, nakatayo ng tuwid si Jack na parang hindi kayang ibaluktot ng malakas na hangin ang kanyang gulugod. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero kailangan mong pag-isipang mabuti. Kahit na sumuko ako sa pagkakataong ito, pipilitin niya pa rin akong muli kung sakaling mangyari ulit ang katulad nito sa hinaharap. Dapat ba akong sumuko sa kanya sa bawat pagkakataon? Kung gayon, bakit ako magiging martial artist? Hindi ako makakabuti kung mawawalan ako ng napakaraming magagandang pagkakataon. Huminto siya rito at huminga ng malalim bago nagpatuloy, ako ay isang taong may sariling prinsipyo. Hindi ako sasaktan ng sino man kung wala silang ginawa sa akin, ngunit dodoblehin ko ang paghihiganti kung manggahas silang saktan ako. Kung sinisiraan na nila ako, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging duwag at isuko ang aking pagkakataon. Nagdilim ang ekspresyon ni Noel nang marinig ito. Kinutya niya ang sarili sa pamamagitan ng mahinang pagtawa at iniunat ang kamay para tapikin si Jack sa balikat. Tama ka. Kung ang isang martial artist ay gustong sumalungat sa kalikasan, kailangan nilang magkaroon ng mentalidad na mayroon ka para makamit ang tugatog ng martial arts. Gayunpaman, iba ako sa iyo dahil napakaingat ko. Hindi ako kasing talentado mo, kaya wala akong kumpiyansa at lakas. Hindi nagsalita si Jack at tahimik lamang na tumingin kay Noel. Pumadjejek si Noel at itinuro ang mahiwagang green hole sa harap nila habang iniiba niya ang paksa ng usapan. Pumasok tayo sa loob para pareho tayong may matutunan. Ang mahiwagang luntiang bulwagan ay isang malaking palasyo, at kung ito ay paliitin, ito ay makikita bilang isang bahay na may isang pangunahing pasukan. May dalawang bulwagan sa gilid sa tabi ng pangunahing bulwagan, at mayroong isang maliit na hardin na may mga berdeng halamang nakatanim sa harap ng pangunahing bulwagan. May isang gazebo sa gitna ng hardin. Dahil natatakpan ng mga puno ang halos buong gazebo, tanging ang balangkas lamang ng gazebo ang nakikita ni Jack. Inimbitahan silang tatlo ng mga runner disciples sa side hall pagpasok pa lang nila sa bulwagan. Hindi nagpakilala ang mananakbong disipulo. Ipinakilala lamang niya sa kanila ang lahat ng mga pasilidad sa bulwagan sa gilid at ang magiging tuluyan ni Jack. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories.
JC Entertainment.